Bali na dito kami sa grocery, guys. Mamimili kami ng konti na wala sa tindahan. Alam nyo yun, wala sa tindahan nila, Uncle. Wala silang ay, ito pala. This one. Gusto daw niya ng strawberry jam. Which one you like? Strawberry jam? Mixed jam? They don't have strawberry, anak ko. Careful. You want this one? That one peanut. Why is it expensive now? Wait lang. Ah, sa brand. Because of the brand. No. Wait. Not chocolate, better jam na lang. Mixed fruit jam. Ito mixed fruit jam. 200. Papa, will you please check the expiration date? July 23 daw. What year? Conditioner ba to? No air here. I don't know. Conditioner. They have right 2000 but I have only but no have. Production 205 the 2020 production July 2023. 1 year, 12 months. No, I mean the no have there. What else you want? Coco Crunch. Where's your Coco Crunch? Kasi gusto niya Coco Crunch daw. You want this one? Kasi sa totoo lang. Yes, Papa, you buy some. Sa totoo lang, guys, every time na nagbukas siya ng cabinet at saka magbukas siya ng Papa, this one, peanut. Magbukas siya ng cabinet or magbukas siya ng ng fridge. Wala siyang makitang pagkain niya. Tapos sasabihin niya, ganun siya, wala siyang makain. Naawa naman ako. Kaya sabi ko, sige, punta tayo sa supermarket para bilhan siya. At saka bumili ako ng cracker. Asher, not listening. If you fell down something, yung cracker na plain, yung para siyang sky flakes, bumili ako. put them down. I think, yes, only that one. Liza, We don't need anything. And the washing dishes? We have. Okay. Oo. Meron kami yung nabili pa kay Uncle. Have everything? I think yes. Only this one. Only Babu food and my sky flakes only. At saka conditioner ko pala. This one I will buy, huh? Yes. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, pupunta kami ngayon sa Parsa. Actually, andito na kami sa Parsa, guys. Bibili kami ng ng bracelet para sa Raksabandan bukas. So, bukas ay holiday. So, kaya naisipan ko na bibili ng bracelet ni Asher. Ako yung maglalagay na lang kasi wala namang kapatid na babae si Asher. At saka pwede naman nanay. Alam nyo yon. So, maghahanap tayo dito. Marami dito eh. Marami silang mga bracelet na paninda. Dito sa may mismong gitna. Sa may mismong bazar ba. Ayun, eto. Dito tayo. Yan. So, maghahanap lang tayo nung maliit. Yung maliit, yung eksaktong kasya kay Asher. Kasi may mga malalaking size. Para sa mga malalaki ba. Eh, dahil nga maliit naman si Asher, so, yung maliit ang hahanapin natin. So, tignan natin. Ayun. And 80 daw ang isa. 80 rupees. So, isa lang para kay Asher lang naman. At saka, bibili din tayo ng sweets. Alam nyo yun, yung mga Nepali sweets ba nila? Yun yung bibilhin natin. So, yan. So, next, pupunta tayo sa bilihan ng sweets. Sa bilihan ng laddu. Laddu lang daw. Tapos, chocolate. Nuts. Wala nang nuts. Wala silang maliliit na box ng nuts. Bali,
Nasaan na ba yung bili? Ayan, yung kulay red pala na ano. Yan yung bilihan ng sweets. Anak, be careful anak ko. What are you doing? Picture? Picture? Ayan o, busy. Bilihan. Sarap, pero bawal ako sa ano. Per kilo dito. Yes. Aquarium. Puri, Jerry. So, ito yung binili naming sweets kahapon, guys. Bali, mix, laddu, tapos meron pong sa yellow, ito. Hindi ko alam pangalan nito pero lahat yan sweets. At saka ito, yung para siyang pie. Ayan, oh. Parang pie. Parang egg pie siya, style. So, ito, kasama nung bracelet ni Asher, ilalagay na natin. Ang arte! So, kasama nito, yung mga iba, nagbibigay sila ng apple, anak no, saging, ganyan. Tapos may konting, ano yan, parang may konting pinag-prepare nila yung brother nila. Kasi, ang Raksa Bandan ay yung brother-sister festival dito na kung saan, yung babae ay maglalagay nga ng bracelet, tapos ipag-prepare niya yung kalusugan, na maging protector siya sa Hindu ba. So, dahil nga wala namang sister itong isa, pwede naman na ako yung maglagay. Gusto ko lang na i-enjoy ba niya yung holiday today. Kasi noong first day ng Sharwan yata, yun yung sa mga babae, umuwi, sabi niya, hindi daw siya binigyan ng flower na teacher. Sabi ko, anak, yung paglalagay ng henna, sabi ko, para sa babae lang yun, hindi para sa lalaki. Pero pag uwi niya kahapon, meron silang ibinigay sa school. Gusgusin pa. Ganda ng ngiti. Ito binigay sa school, tapos may tika sila, tapos binigyan daw sila ng chocolate ng teacher. Okay. Don't forget to subscribe. Okay. So, ayan, nilalagay na natin, guys. Since nag-agahan kami ni Asher, kumain kami ni Asher. Wait lang naman, anak ko, At ang drama ng anak ko ay kakaiba. Ang ulam niya, kanin at biscuit. Ay, ewan ko sa batang to. Okay. No. So, you have already, wait lang, you have already from yesterday, yeah? From school. This one for mommy. Yeah, it's fit. Because we choose the small one. Wait lang naman, anak ko. For mommy, I will make the Brahmin Sita. Yes. Will you take the Brahmin Sita today? I don't know. But every year there are Hallelujah for putting bracelet. Yeah. You will wait for the Brahmin to come there. Which one you like? Which one? You see it. Yeah, the black one. You see it. This one, where is it? Delicious? Happy? Happy? Raksa Banda. So, no bunny for mommy putting. Yes, no bunny, I'm the one cooking. For Papa also, No. but for me and Papa, we will wait the Brahmin. Ang sarap nito guys, para talaga siyang egg pie. Para siyang egg tart pala. Pero gatas to Hindi ako masyado sa gatas. Bawal sa akin. Bawal sa akin ang gatas kasi nga, gawa nung sa sakit ng sikmura ko. Bibigay ako ng isa. Isa nito, isa, para kinaama. Kaninigay. Sarap nito. Kaya yung hindi kami masyadong kumakain ng matamis, ang mahal. Ang mahal ng sweets dito. Alam nyo ba na 550, half kilo? You hold pa.
one, ayan. So, yellow and the black. What we call for this one? Blueberry? Let's go. Sobrang tamis. Give para ama. Let's go. Hindi kami masyadong nagbibili ng ganito. Bumibili lang kami nito kapag may mga festival kagaya ng yung festival ng mga sasakyan, kailangan to. Tapos pag may festival na ano, kailangan talaga ng sweets. Ang mahal lang kasi. Kaya hindi kami masyadong ano nagbibili. Pero ang sarap talaga nito. Tama na. Baka mamaya pagsakitan na naman ako ng tiyan. Ayan guys, nandito na yung Brahmin na maglalagay ng tali sa kamay. So, pupunta tayo. Asher. Pupunta tayo. Magpapalagay tayo ng tali sa kamay. Ano yun eh, may kasabihan kapag Brahmin kasi ang naglagay. Alam niyo mga Brahmin mataas na ano, higher caste. Ang Brahmin na guro. Tapos parang may ano, parang protection. Siya yung naglagay nung ano, nung snake sa harap ng bahay. Don't remove anak ko, ha? No, not too much. Just now because they need to tie, but don't worry. Okay. Finish. Look, mommy also. Why? It's okay. Don't cry. Why? Baby hungry. Just now wake up. Oh. I finish. Sabi ko, eto yung sinasabi ko guys, nung araw ng mga ahas, siya din yung pumunta dito para maglagay niyan. Tapos may, alam nyo, may konting bulong-bulong din. Bali, Brahmin yun. Parang guro. Basta Brahmin yun eh. Tapos, naniniwala sila na kapag ganyan, Brahmin yung napunta sa bahay, tapos maglagay nga ng ganito eh, malakas yung protection. Parang ganun, paniniwala nila. Hi guys! So, ayan. Bago ko i-end ang aking video for today. Pero yung mga ibang clips ng isang araw pa. Yung grocery namin, nung isang araw yon. Tapos kahapon, yung pagbili namin. Tapos ngayon, bali 3 araw yung isang video ko ngayon. So, ayun. Bigyan ko lang kayo ng update sa naging check-up ko nung nakaraan. Nagpa-check up kami nung nakaraan. And yun, binigyan ako ng panibagong gamot ng aking doktor. Kasi nga, talagang itong 2 weeks na nagdaan guys, sobrang hirap ko talaga. Grabe. Halos hindi ako makakain. Sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Halos maghapon ako sumusuka. Bali, ang nangyari kasi, kain ako suka, kain suka. Kaya sakit ang sikmura ko.
Tapos tumawag si Asis sa OB. Sabi ko nga, tawagan mo nga Asis. Sabi ko kasi talagang yung 3 araw na sobrang sakit ng ulo ko. Tapos hilong-hilo talaga ako. Hindi ako makabangon. Kung bumangon man ako, dilim yung paningin kong ganyan. Yung halos matumba na ako. Buti talaga nakahawak ako sa may counter nung nakaraan guys. Kasi nung bumangon ako para uminom sana ng tubig, bigla akong nahilo. Buti nakahawak ako sa may counter. Ganun yung nangyari sa akin sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Tapos yun pa nga yung sikmura ko. So sabi ng doktor habang kasi ang schedule ng OB ko every Tuesday lang. Kasi nga ang duty niya sa Baratpur talaga. So napunta lang siya dito every Tuesday para sa mga So sabi niya pansamantala, sabi niya bilhan mo muna nung may nireseta siya na gamot na bibilhin. Sabi niya para sa sakit nga daw ng ulo. Sabi niya habang inaantay yung schedule sa kanya. So dumating kami nung Tuesday, ano ba ngayon? Thursday, nung nakaraang araw lang. Ayan, pumunta kami doon and yun nga sinabi ko sa kanya na itong second pregnancy ko talagang hirap na hirap ako. Hindi kagaya noon kay Asher na madali lang. Tapos nag-ano siya ng test sa akin. Sabi niya magpa-test ka nito, yung urine acetone test. Sabi niya kung mag-positive ka dito, sabi niya kailangan mo ma-confine. Pero salamat sa Diyos kasi nag-negative ako. Kasi mahirap ma-confine sa hospital guys, lalo't meron akong estudyante, walang mag-aalaga sa kanya. So binigyan niya ulit ako ng gamot, sabi niya inumin mo to, sabi niya titingnan natin kung mababawasan. So yung 2 araw na pag-inom ko kahit papano yung sakit ng sikmura ko. Kasi binigay niya sa akin para sa sobrang sakit sa sikmura at saka para sa pagsusuka. Kasi hindi talaga ako nakakakain. Ayaw akong pakainin ng tiyan ko. Tapos yun nga, sabi niya and ultrasound. Kasi yung first ultrasound namin, yolk lang siya, parang itlog lang siya na naandito sa may uterus, walang heartbeat. So nag-request siya ng titignan natin kung may heartbeat na. So may heartbeat na yung baby. Kaya lang sabi nung doktor, yung radiologist, hindi pa natin maririnig natin yan kapag nag 13 weeks ka na, sabi niya. Pero pinakita niya sa akin, pumipintig na, may pintig-pintig na, may fetus na rin yung nakita namin nung nakaraan. And syempre, yung isa dyan, ayun yung maliit doon, nakita din niya. Ang arte, sabi niya, yung reaction niya nung makita niya, ang arte-arte. Ayan. So, masaya din naman to. Yan, yung maliit na yan. Magkakaroon na siya ng kapatid. Sana nga, girl. Pero, sa pakiramdam ko, yung etong hirap ko na to. Ay, nako. So, yun guys. Good news naman. Normal lahat ng test ko. Yung sa ultrasound ko, normal. Sabi nga ng doktor, normal. Wala silang makita na kahit na disability, something ganon. May nakalagay dun sa ultrasound. So, yun yung nangyari nung nakaraan guys. Hindi ako nakapag-vlog kasi talagang sobrang sakit ng tiyan ko. Kaya umiinom ako noon nung gamot. So, 2 araw na akong nainom nun. Sana sabi ko nga tuloy-tuloy. Tsaka sa mga nagme-message sa akin, maraming salamat guys. And alam nyo yun, pasensya na talaga guys ha. Hindi talaga ako makapag-video kasi wala akong magawa dito sa bahay. Nakahiga lang. Lahat, sabi ko, itong second pregnancy ko, lahat naranasan ko na. Sobrang sakit ng ulo, sobrang pagkahilo, na parang niyanig ang mundo mo sa sobrang hilo. Sakit ng sikmura, sakit ng, alam nyo yung pagkakaroon kasi ng cramps. Normal yun kasi nga pumupwesto yung baby. Kaya lang yung cramps na naranasan ko, sobrang sakit yung cramps. Yung halos lumuhod ako sa sobrang sakit. Naranasan ko yun. Buti na lang talaga sabi ng doktor, okay naman, wala man problema sa ultrasounds. Kaya sabi niya, since baka after 13 weeks na ulit, para marinig natin. At saka, yata ang gagamitin nila, hindi ultrasounds. Ang gagamitin nila yung square lang siya na maliit na ganyan, na ipapatong. Tapos maririnig mo na doon na ting 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 ganon. Basta ganon guys, yung maliit lang na yung portable lang kung paano pakinggan. Parang ganon lang yata yung gagamitin nila.
So yun, nagkataon naman na mabait yung aking radiologist. Mabait yung radiologist dyan sa may Chodari. Mabait din yung OB-GYN kasi talagang nagsasabi talaga ako sa kanya yung nararamdaman ko na. Sabi ko, hirap-hirap, hindi ako makakain. Kaya sabi niya, alam nyo ba na guys na ayaw ko ng seasonings, ayaw ko ng sibuyas, bawang, luya, ayaw ko ng kamatis. Kapag nagluluto, ang kinakain ko lang yung pinakulo ang tubig lang, tapos lagyan mo lang siya ng magic sarap, tapos asin at paminta, yun lang. Tapos lalagyan ko lang siya ng malunggay, o di kaya, ayan, kahapon namili kami ng isda, kasi ayaw ko ng manok. Sa ngayon, ayaw ko muna ng manok. Ewan ko, galit ako sa manok. Sabi ni Asis, anong ulam natin? Bibili ako kahit yung 150 lang naman. Sabi ko, ayaw ko ng manok. Ayaw ko talaga ng manok sa ngayon. Medyo sensitive ako sa pagkain ngayon. Puro boil ako. Sa itlog, boiled egg lang ang gusto ko. Puro boil. Minsan kumakain ako, kanin lang, tapos isasawsaw ko lang sa asin. Basta ang lasa, yung mild lang. Ayaw ko ng masyadong malasa. At ayaw ko ng masyadong masarsang pagkain. Gusto ko sabaw. Sabaw lang na asin lang ang tampalasa niya or paminta or yung magic sarap. Yun lang talaga ang gusto ko, guys. Tapos yun nga, sabi ko nga, sana tuloy-tuloy yung ganitong naramdaman ko. Tapos inaaway ako ni Asis kasi gusto niya akong ipapukni. Ayaw kong magpapukni. Sabi niya, tigas-tigas ng ulo mo, ganyan ang nararamdaman mo, ayaw mo magpapukni, sabi na sa akin. Umalis siya kanina, bahala sila. Nagtatawag sila ng magpupukni nga, kasi nga sabi nga nila normal naman lahat, bakit ako pinagsasakitan ng sikmura. Pero sabi ng doktor, antayin ko hanggang 13 weeks. Kapag hindi pa rin natanggal ito, may gagawing test ulit, baka sa heart problem, sabi ng doktor, baka sa heart problem yan, or sabi niya meron ba kayong medical history daw. Sabi ko wala naman talaga. Kaya sabi niya, sige, sabi niya, antayin natin hanggang 13 weeks. Kapag hindi nawala, may panibagong test na gagawin. Pero sana naman tumigil na. Baka ano lang talaga, malakas lang talaga yung paglilihi ko, itong second pregnancy ko. Kaya yan. Sana nga guys, tuloy-tuloy kasi simula kahapon, medyo okay naman pakiramdam ko. Kaya lang nung pagdating namin kasi sobrang sakit na naman ang tiyan ko at sumuka nga kasi ako. Pero kanina naman paggising ko, yun lang. Masakit lang ang ulo ko at saka nahihilo lang ako. Yun lang yung naging problema ko hanggang ngayon. Meron akong konting sakit na nararamdaman. Pero kailangan ko lang uminom ng tubig. Sabi ng doktor, kailangan ko lang uminom ng tubig. Kasi yung gamot twice a day lang. Sa umaga at saka sa gabi lang kasi yung binigay niya. Kaya yun guys, pero good news, nagka-heartbeat na siya, may heartbeat na, 2 buwan. 2 buwan eksakto yung baby mo. Tuesday, bali 8 weeks 2 days siya ngayon. So, ang pinaka-due date ko, March 29. March 29. Pero sabi nila, madalas ganyan, advance siya. So, tingnan na lang natin kasi ganyan din nangyari kay Asher. Dati kay Asher, April 29, pero April 16 ko pinanganak si Asher. So, yun. So yun guys. Yun lang yung ating video. Thank you again for watching. Pasensya na talaga. Pero maraming salamat sa lahat ng concern nyo guys. And maraming salamat sa mga message niya. So, see you in our next video. Bye everyone and God bless us all.